Nakatingin yung malaking barko sa amin habang pinuputol namin yung lubid at saka yung hinila namin yung angkla. Sa press conference ng Philippine Coast Guard kung saan ipinakita ang tinanggal nilang angkla mula sa floating barrier at ayon sa Philippine Coast Guard, sila ay hindi mag-aatubiling putulin ang mga barrier ng China sakaling maglalagay pa uli ito. Tama lang mga utol, no? Na ganun ang gawin natin kasi atin naman yan. Sila nga yung illegal na pumapasok sa ating mga teritoryo. Ang masakit nito, binabaliktad pa tayo. At may isa pang mas masakit, ay yung mga kababayan natin, mga mangingisda, ay hindi mga pangisda dyan sa ating mga teritoryo dahil hinahadlangan sila ng China Coast Guard. No? Sobra-sobra na. Sa totoo lamang. Ngayon, dapat maitaboy na natin sila. Paano natin sila yung maitataboy? Nang hindi nagkakaroon ng escalation, yung pagtaas ng tensyon. O yung mauwi sa isang madugong digmaan, mga utol. Anong paraan pa? Yun yung iniisip malamang ng ating gobyerno. No? Kasi kahit anong pakiusap, kahit anong panawagan, hindi na nga lang Pilipinas ang nananawagan sa kanila. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga, at mga bagong tuklas. Alamin natin. Mula kay John Reps, mga utol, eto ha. Paki-subscribe siya si John Reps, paki-like na rin yung video. Mga barko ng China nakapwesto na sa loob ng Scarborough. Mga mangingisda na tumulong sa PCG may pa. Ano yun? Anyway, mga utol, eto namang China Coast Guard, no? Simula nung standoff noong 2012 ay hindi naman umalis na sa Scarborough Shoal. Talagang meron sila mga ilang barko na nanatili dyan, na siyang nagmo-monitor at parang hinaharang ang mga mangingisda natin. Kaya yung mga mangingisda natin sa Zambales ay natatakot na mangisda. Okay, anyway, simulan na natin ito. Game na. Matibay ang ating pagdepensa sa teritoryo ng Pilipinas. Breaking news, mga barko ng China nakaangkla na sa loob ng Scarborough Shoal at mangingisdang tumulong para makuha ang angkla sa barrier ng China may pahayag. Ayon naman kay Mang Arnel ay uulitin niya ang ginawa niya upang makapasok sa bahura. Ang Amerika naman ay muling nangako na ipagtatanggol nito ang Pilipinas sakaling magkaroon ng armadong pag-atake sa bansa. Ano naman kayang reaksyon ni Senador Robin Padilla dito? Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Simulan na natin. John Reps. Matapos ang pagtanggal ng Philippine Coast Guard sa floating barrier na inilatag ng China sa Scarborough Shoal, ay muling bumalik ang eroplano ng BFAR upang malaman kung kamusta na nga ba ang lugar at ang mga mangingisdang Pilipino. Pero tanaw na tanaw mula sa himpapawid ang dalawang barko ng Chinese Coast Guard na nakaangkla sa loob ng Scarborough. Kunti lang din ang mga nangingisda dahil bantay sarado ito ng Chinese Coast Guard. Able to monitor the presence still of three China Coast Guard vessels, two of which are inside the lagoon of Bajo de Masinloc. The other one is patrolling outside the vicinity of Bajo de Masinloc. Ilang beses namang nakatanggap ang eroplano ng BFAR ng mga radio challenge mula sa Chinese Coast Guard na tila ba pagmamay-ari din nila ang himpapawid. Nakatotal sila mga 6 times, sir. Hanggang nandun tayo sa ano. Pero while we're sir, over the shoal na, wala naman na silang challenge sa atin, sir. First time nyo po ba na walang barko ng BFAR ni radio challenge kayo dito sa Bajo de Masinloc? Actually, sir, ito yung first time namin na walang barko na nag-challenge sila. Kasi previously, sa mga conduct namin dito na maritime surveys, wala naman pong mga challenge na ginagawa sila. Grabe sila, no? Feeling talaga nila kanila yung pag-aari nila yung lugar. Ganun naman talaga yung normally ginagawa ng China na yun nga, ikinukundi na ng bukod ng Pilipinas, yung mga kaalyado natin mga bansa at yung ibang mga bansa nakikisimpatya kasi po ang Pilipinas ay nasa tama. Ito pong Bajo de Masinloc o yung Scarborough Shoal, mga utol, ay bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas na siyang inaangkin ng China. Well, anyway, ano pa bang pwedeng gawin, no? Hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin kung paano magagawa ng paraan na maitaboy itong mga yung Chinese invasion na ito sa pamamaraan ng diplomatikong pamamaraan. Sabi nga ng National Defense Secretary natin na si Gibo Teodoro, ayaw natin ng gulo.
Ayaw natin ng gera. Hanggat maaari, maayos na mapakiusapan o mauwi sa maayos na usapan, gagawin ng Pilipinas. Ngunit paano nga kung hindi nabibitawan ng United States ng China yung mga inaangkin nilang teritoryo? Okay? So ano masasabi nyo dyan? Na feeling nila kanila? Paki-comment na lang. Tuloy na muna natin ha. Mapapansin din na wala na sa Scarborough ang inilatag na floating barrier ng Chinese Coast Guard dahil makikita sa larawan na ito mula sa Chinese Coast Guard na kinuha na nila ito matapos putulin ng Philippine Coast Guard at kunin ang angkla nito para tuluyang anurin. Pero kung China ang tatanungin, sila ang nagtanggal ng floating barrier at hindi ang Philippine Coast Guard. Yes, hindi naman talaga kinuha ng Philippine Coast Guard, pero putol-putol na ito at wala ng angkla. 主席习近平 Magkahalong tuwa at kaba naman ang naramdaman ng mangingisda na si Joseph Banico na tumulong sa Philippine Coast Guard na maiahon ang angkla ng floating barrier. Kaba dahil may presensya ng China habang ginagawa nila ito at tuwa dahil muli na silang makakapangisda sa loob ng Scarborough. Nice Yun one. nga lang, kita naman sa video na nasa loob na ng bahura pumuesto ang barko ng Chinese Coast Guard. Nakatingin yung malaking barko sa amin habang pinuputol namin yung lubid at saka yung hinila namin yung angkla. Sa press conference ng Philippine Coast Guard kung saan ipinakita ang tinanggal nilang angkla mula sa floating barrier at ayon sa Philippine Coast Guard, sila ay hindi mag-aatubiling putulin ang mga barrier ng China sakaling maglalagay pa uli ito. Tama lang mga utol, no? Na ganun ang gawin natin kasi atin naman yan. Sila nga yung illegal na pumapasok sa ating mga teritoryo. Ang masakit nito, binabaliktad pa tayo. At may isa pang mas masakit, yung mga kababayan natin, mga mangingisda, ay hindi mga pangisda dyan sa ating mga teritoryo dahil hinahadlangan sila ng China Coast Guard. No? Sobra-sobra na. Sa totoo lamang. Ngayon, dapat maitaboy na natin sila. Paano natin sila yung maitataboy? Nang hindi nagkakaroon ng escalation, yung pagtaas ng tensyon. O yung mauwi sa isang madugong digmaan, mga utol. Anong paraan pa? Yun yung iniisip malamang ng ating gobyerno. No? Kasi kahit anong pakiusap, kahit anong panawagan, hindi na nga lang Pilipinas ang nananawagan sa kanila, including United States, EU, nananawagan sa kanila na igalang sa China, na igalang ng China at irespeto ang batas. Ngunit hindi nila ginagawa, mga utol. 'Di ba? Ano pang pamamaraan? Okay? O kung may naiisip kayo o anong sama ng loob nyo, pa-comment na lang. Mga utol, tuloy na muna natin. Of the president, because the mere fact that the instruction was already given, then there is no reason for us to remove it every time that the floating barrier will be reported. Ayon naman kay Mang Arnel, ang mangingisdang hinabol ng Chinese Coast Guard nang magtangka itong pumasok sa loob ng bahura bago siya makuha na ng video. Umaga pa lang daw ay sinubukan na talaga niyang pumasok pero hinarang umano siya ng rubber boat ng Chinese Coast Guard. Sinubukan din daw niyang makiusap pero hindi talaga siya pinagbigyan. Kaya nang dumating ang barko ng BFAR ay doon na siya nakuhanan ng drone na nakikipaghabulan. Alam ko, mangingisda ako sa loob ng Scarborough. Ngayon, pagpunta ko doon sa malapit sa Bora, pinarangan ako ng rubber boat. Mga ngawil ako doon. Ngayon, sabi ko sa Chino ako, mga ngawil, gabi pita ako pinapaalis. Ngayon, matagal na kaming gusto kong talaga pumasok. Giit ni Mang Arnel, bagamat delikado ang ginawa niya, ay uulitin niya ang tangkang pagpasok dahil para sa kanya, may karapatan siyang mangisda sa loob ng bahura. Pero ang gusto ko talaga magagawa na paglaban ko yung karapatan namin sa pag-isda. Ama mga utol, dapat naman talaga ipaglaban natin ang karapatan natin dahil teritoryo natin yan. Dapat ang nakikinabang dyan ay mga mangingisda, mga Pinoy, kung anong meron laman yung karagatan na yan. Okay? Gusto ko lang i-share sa inyo itong panayam yung statement ni President Bongbong Marcos tungkol dito sa issue sa Scarborough Shoal. Many of these are operational issues and that I really cannot talk about. But in terms of taking down the barrier, I don't see what else we could do. Dahil talaga yung mga fishermen, nung pinutol yung tali, yung nakapasok na fisherman, nung araw na yon,
nakahuli sila ng 164 tons na isda. So, sa isang araw pa lang yun. Yun ang nawawala sa ating mga fisherman. Kaya hindi naman maaari na lalagyan ng barrier na gano'n. At maliwanag naman ay nasa loob ng Pilipinas yan. Kaya, sige, basta't hindi tayo naghahanap ng gulo. Basta't gagawin natin, patuloy natin, ipapagtanggol ang Pilipinas, ang maritime territory ng Pilipinas, ang mga ang karapatan ng mga fisherman natin na mangisda doon sa mga areas kung saan sila nangingisda daan-daang taon na. Kaya hindi ko maintindihan ba't nagbago na ganito. Kaya basta kagaya ng sabi ko, hindi umiiwas nga tayo sa gulo, umiiwas tayo sa mga maiinit na salita, ngunit matibay ang ating pagdepensa sa teritoryo ng Pilipinas. Ayan siya mga utol, di ba? Napakaraming isdang nahuhuli. Okay, at hinahadlangan, isipin nyo, simpleng pangangawil, hahabulin ng rubber boat. Sino ba namang hindi matatakot? Na para bang illegal yung ginagawa ninyo. Kung ako mangingisda dyan, matatakot din ako pumasok sa ating teritoryo dahil hinahadlangan may Coast Guard ng ibang bansa. Okay? So anong magagawa natin dyan? Diba mga utol? Anyway, gusto ko lang rin i-share sa inyo itong statement na ni Dr. Pak sa isang hearing ng Congress sa US. Okay mga utol? So ito yung mga plano nilang gawin dyan sa mga issue na yan. Okay? Game na. We have seen similarly dangerous PRC conduct against a Vietnamese fishing boat on August 28th that resulted in injuries to Vietnamese fishermen. An open and accessible South China Sea is vital not only to global peace and stability, but also to the global economy. Nearly tama. 1/3 of global trade runs through the South China Sea, worth about $3 trillion. Isipin nyo mga utol, yun yung gustong kontrolin ng China, no? Yung 1/3 ng global trade na dumadaan dyan sa South China Sea. 1/3 ng global trade. 3 trillion na dollars, no? Ang dumadaan sa area na ito. So yun yung makokontrol nila kapag nakontrol nila etong inaangkin nila mga teritoryo. Isa lamang yun. Bukod pa doon sa mga likas na yaman at saka doon sa natural gas and oil na makukuha dyan, na posibleng makuha dyan sa lugar na yan. Yun yung pinaglalaban ng China mga utol. Pero wala talaga silang kahit anong legal claims sa inaangkin nilang mga teritoryo. So ano masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang, tuloy na natin to. We therefore have a strategic interest in Eto na. upholding the rights of all countries to exercise freedom of navigation and overflight. Indeed, all nations have a vital interest in preserving the international law of the sea from maritime claims that do not comply with international law. Tama. In keeping with our long-standing policy on this vitally important waterway, we take a strong and principled position that all states, including those with competing claims to parts of the South All China state, Sea, should comport their maritime claims with international law, as reflected in the 1982 Law of the Sea Convention. The administration's approach to protecting this critical maritime domain falls into 3 key lines of effort. 1, diplomatic outreach to promote respect for international law and the rules-based order, emphasizing the need for peaceful settlement of disputes. 2, maritime capacity building programs for the region's maritime law enforcement agencies and militaries. And 3, finally, our own operations, including freedom of navigation operations and routine presence operations, to demonstrate that all countries have the right to fly, sail, and operate anywhere that international law allows. O ayan mga utol, napakalinaw yan. Yun yung gusto lamang ipanatili ng United States. Yung stabilidad, yung kapayapaan, at yung pagtupad ng bawat bansa sa itinakda ng international law na siyang hindi iginagalang nitong China. Diba mga utol? So ano masasabi nyo dyan? Hindi masama na makialam ang United States of America dahil sila lamang ang may kakayahang tumapat dito sa China. Okay? Isa lamang sila sa mga, tayo ba kaya natin tapatan? Hindi natin kaya tapatan ng China. Kaya nga nila inaangkin yan Kasi kaya nila. Ngayon, dahil makikialam ang United States,
So hindi nila kaya toe-to-toe ang United States. Ang ginagawa nila, sinisiraan nila ang United States sa mundo na para nakikialam dito sa usapin ng Asia Pacific. Bakit hindi makikialam? 1/3 ng global trade dyan dumadaan, mga utol. So kapag nakontrol ng China nga naman itong South China Sea, makokontrol nila yung 1/3 ng global trade at pwede bumagsak ang ekonomiya ng bansang pipigilan nilang makadaan dito. Kasi iikot pa ng mas malayo. Anyway, mga utol, yun yung pinaka mangyayari sa ekonomiya kapag nangyari na makuha ng China itong buong South China Sea, itong kinaklaim nila na hindi naman papayag ang United States. Okay? So yan yung isa sa buod kung bakit may tensyon dyan at kung bakit itong China pilit talagang iginigiit itong kanilang pag-aari. Na siyang mali naman at tututulan ng napakaraming bansa. So ano nakikita ninyo? 'Di ba, mga utol? Global dominance. Global dominance. Yun lamang. Bukod doon syempre marami pa silang pagkatapos ba ng South China Sea, palagay nyo ba titigil dyan ng China? Titigil ba ng pananakop yan? Baka isa-isahin tayo dito sa ASEAN. 'Di ba? So ano masasabi nyo dyan sa pinopropose ng United States, mga utol? Ako talaga, kung ako'y pakakampihin, papipiliin, no doubt, kakampi ako sa United States. At tama na kinakampihan tayo ng maraming bansa dahil tayo po, ang Pilipinas po, ay nasa panig ng tama. Tayo yung nasa nagrereklamo na naaayon lamang sa batas sa itinakda ng international law, which is nagtakda ay United Nations, kung saan ay permanent member din itong China na sila ang unang-unang hindi tumutupad doon sa itinakda ng international law. So ano masasabi nyo dyan, mga utol? Pa-comment na lang, hanggang doon lang muna. Maraming salamat kay John Reps. Maraming salamat sa inyo. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Sana may nalaman kayo konti. At kung may nalalaman pa kayo, pakidagdag na lang. At may hinain kayo, pa-comment na lang. Mga utol, kayo mag-iingat, keep safe, God bless at saludo po ako sa inyong lahat. Maraming salamat sa walang sawa niyong pagsuporta.